kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas takalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga... Yun, good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ito mga master, panoorin natin itong video na to, no? Ito ay sa YouTube channel ni Pinoy Vlogger PH. Ang title nito ay Kung Marcoleta Di Maitago ang Galit. Galit yang guns tinawag na bagito. Putik yan. Hindi nga naitago yung galit, ha. Anyway mga master, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyo lahat. At panoorin na natin to. Kasi sasabihin nila, hindi. Sa amin, wala naman kang ganito, sapagat kahit na nasa korte niyan, isa rule namin. Kapag ang pinag-uusapan is investigation in aid of legislation, okay. Budget briefing ang pinag-uusapan namin, hindi naman kami nag-iimbestiga. Pati yun, hindi nila maintindihan. Hindi ba nila pwedeng i-distinguish yung budget briefing at saka yung investigation in aid of legislation? Mga bagito kasi itong mga ito eh. Real talk. Real talk sila doon ni Kong Marcoleta. Pero sa totoo lang, tama naman si Kong Marcoleta eh. Parang bagito pa talaga itong mga to eh. Or... ano ba? Kasi isipin mo, 'di ba? Budget ang pinag-uusapan. Tapos parang investigation na, 'di ba? Hindi mo talaga maintindihan ano ba talaga punto nila eh. Kung bakit sila magtatanong ng mga ganung bagay na alam naman nila na meron ng mga sagot. Kasi unang-una nandyan naman na yung COA, meron ng mga dokumento. Ang ano ka lang kasi yung ginagawa nila, tinatanong pa nila kay BP Sara. Ano ba yung gusto nila manggaling mismo sa bibig ni BP Sara? Samantalang meron ng mga dokumento na pwede nilang tignan at pwede nilang basahin. Di ba parang, oh my goodness. Hindi ko talaga maintindihan. Congressman, dito po sa mga pahayag din ang nabanggit nyo ng mga bagito na sila po ay parang nabastusan dahil hindi sumisipot po sa budget hearing itong si Vice President Inday Sara. Hindi pa ba sapat yung paliwanag ni VP Sara? Dumalo siya sa una, tapos nagpadala pa siya ng mga liham na ipinauubayan na niya sa Kongreso yung kapalaran ng kanyang budget. Nagkulang ba si VP Sara para mag-inform dyan po sa House of Representatives sa kanyang nais na mangyari doon sa kanyang budget? At nabastusan pa itong mga ilang kongresista? Nahalata na kasi ni VP Sara, nahihiyain siya. Kasi nga, alam din ni VP Sara na meron kaming tradisyon. Noong 2022, ginamit namin ang tradisyon. 13 minutes lang, tapos na yung budget ni VP Sara. Sipin niyo yun, no? 13 minutes lang, tapos na ang budget. Ganun naman talaga dapat. Kasi kung meron kayong issue, sa tingin ko dapat doon nyo ilagay yon sa ibang sa ibang oras nyo eh. Huwag nyong isama doon sa budget eh. Lalo na yung pagtatanong kung saan dinala yung pera. Kasi tatagal eh. 'Di ba? Tatagal ang usapan. Kaya dapat ang pag-usapan nyo lang, mag-focus lang kayo doon sa budget. Kung dapat nyo bang bigyan ng ganito na hinihingi ng OBP. 'Di ba? Doon lang kayo, focus lang kayo doon. 'Yun lang talaga yung pag-usapan nyo. 'Di ba? Tapos kung may problema kayo, kung saan napunta yung mga budget, doon nyo na gawin sa investigasyon, labas na doon sa oras na kung saan ginagawa nyo yung budget. 'Di ba? Para mabilis matapos, isipin nyo, yung 2022 budget natapos lang ng almost 13 minutes. Napakabilis nun. Kung maalala mo, 2023, 22 minutes, tapos na yung budget ni VP Sara. Nadagdagan lang ng ilang minuto. Di ba? Ang bilis. Naalala ninyo? Opo. 2024. Kaso nga lang, kalyado pa nung panahon na yun eh.
Yun lang, di ba? Yun lang. Nagkagulo kami. Aha. Oh. Hindi ba nila naintindihan yun? Bigla kami nagkagulo dahil gusto nilang hiyain. So sabi ng Vice President, total po ako'y nakapagpaliwanag na sa inyo sa aking presentation. Meron pa akong mga opening statement dyan, meron pa akong PowerPoint. Ipinaalam ko po sa inyo na ipinaubaya ko na lang sa inyo ang pagpapasya kung ano po ang magiging desisyon nyo dito sa budget proposal na ipinipresenta ko sa inyo. Bahala na po kayo. O, pati yun hindi nila maintindihan. Meron pa nga daw isa kong naghintay pa ng 17 hours. Oh my goodness. Samantalang sa umpisa pa lang sinabi na ni VP Sara yun. Na kayo na bahala dun sa budget. Di ba? Grabe talaga. No? Parang kinakapitalize na lang talaga hindi pagpunta ni VP Sara dun sa budget. Tigyan drinama pa. Naghintay daw ng 17 hours. Di ba? Putik yan. Samantalang sinabihan ka na hindi pupunta kasi kayo na nga bahala di ba? Grabe, no? Pati yun ayaw nilang igalang. Kaya nga nasabi ko, kung ayaw ninyo ang tao at ayaw niyong marinig ang sasabihin niya, pwede ba igalang nyo na lang yung opisina? Yun ang dapat naming maging ugali. Yun ang dapat naming maging panuntunan sa buhay. Miyembro kami kasi ng legislature. Sila'y executive. Yung paggalang sa isa't isa tama ay dapat manatili. Kasi meron tayong tinatawag na separation of power, di ba? Ngayon, kung pinaalala ko sa kanila yon at ang nakita nila, pinagtatanggol ko yung pangalawang Pangulo, problema na nila yun, Adma. MJ. And Congressman, ang pinaghugutan din po kasi nitong si VP Sara sa nakalipas na budget niya, nabigla rin siya na kahit na hindi niya ni-request, ibiglang sumulpot doon sa kanyang mismong budget. Na-encounter din ito sa DSWD din ata, yung sa ACA, pati sa COMELEC, kung maalala ko, bigla na rin merong naisingit doon. So, normal po ba na hindi sa isang ahensya na humingi ng budget, hindi niya ni-request, pero pagdating na lang sa sagaan na mismo, doon siya nabigla na lang sila na meron tumaas or nadagdagan doon na nasurpresa siya. Normal po ba ito? Nagulat talaga si VP Sara doon. Bakit ganon? May pinapatong, di ba? Yun dapat pag-usapan din nila yun sa Kongreso Kung bakit ganon Pero bakit kaya tahimik sila doon? Hindi nasakop yun ng aking parliamentary inquiry ba sa takaw. Ang akin lamang pinayudo. Sa bagay, hindi naman nasakop yun ni Kong Marcoleta, no? Pero sana, sa Kongreso pag-usapan yan. Kasi parang napaka-fishy talaga nun Di ba? Napaka-fishy ng bagay na yun na kung saan hindi mo naman nire-request yung budget na yun. Pero pinapasok nila or pinapatong nila yun. Di ba? Sobrang fishy nun. Pero kaso tahimik sila. Doon ay yung nilalabang ko, yung aming pinahalagahan na tradisyon. Ang opisina ng Vice President, pag nilatag niya yung kanyang proposal na budget, hindi na pinagtatatanong. Ganun lang kasimple yung gusto ko. Kong, ano po ang naging reaksyon ng inyo pong mga kinakatawan sa party list sa ginawa po nyo dyan sa Kamara? Sila po ba'y nagalit, nagulat? Paano po ba? Sinong mga kasama? Sa mga kinakatawan nyo, Kong, sa Sagip, yung marginalized sector po na inyong mga kinakatawan, mayroon po ba silang naging reaksyon sa ginawa po sa inyo dyan sa House of Representatives? Yung mga leaders namin? Normal lang naman na nabigla sila at hindi sila makapaniwala. Nasa kabila ng pagtatanggol lamang sa katwiran, ay ganito pa yung gagawin sa kanilang iniluklok na representative. Yun talaga, kalungkutan talaga yun. Tas sasabihin hindi daw namumulitika. Lumang tugtugin na yan. Halatang halata na kayo, huli na namin kayo. Di ba? Huli na namin kayo. Hindi naging maganda para sa aming mga leaders at mga sektor na kinakatawan
yung ganitong klaseng pagpapasya na alam naman nila na ang inilaban na action ay katwiran lang. Tama. Alam din nila na yung katwiran na yun ay nakasalig pati sa tuntunin namin. Pagkatapos, aalisan nila ako ng pati membership, ay iba yung naging pananaw ng mga taong kinakatawan namin. At kahit yung mga tao kong dito sa social media, nakita talaga na hindi maganda yung ginawa sa iyo. 'Di ba? Wala pang binigay na mabigat na dahilan kung bakit ka nila tinanggal. Basta tinanggal ka na lang, 'di ba? Sobrang pangit talaga kasi ng ginawa. Porket hindi mo kaalyado sila at kaalyado mo itong si Inday Sara, 'di ba? Si Vice President Duterte ang kaalyado mo. Yun yung pinapanigan mo kasi ang gusto mo lang naman kung ano yung rules nyo, kung ano yung tradition nyo, yun yung masunod, 'di ba? Kaso bakit gano'n, 'di ba? Sobrang kahit kami, hindi namin maintindihan bakit nila ginagawa yan eh. Parang pinapakita ba nila na kaya nilang gawin kung anong gusto nilang gawin? Parang gano'n, di ba? Kung halimbawa ay mawalan sila ng pagtitiwala sa estabilidad ng aming mga tuntunin, ang may kasalanan nito ay nagsipanguna nito. Tama. Kung pagbabatayan po ang komento ng mga netizens, marami po ang mas bumilib pa po sa inyo. Buhat po ng kanyo po ay kanilang masubaybayan doon sa ABS-CBN hearings hanggang sa talakayin po sa nagdaang mga kongreso yung issue sa kuryente, yung inyo pong pinaglalaban yung issue sa kuryente at hanggang ngayon po ang pagtayo po ninyo sa long-standing tradition sa House of Representatives. Marami po nagsasabi na kanila po kayong susuportahan kung kayo po tatakbo muli sa Senado. Malapit na po ang filing. Ano po ba ang aasahan natin sa inyo po, Kong? Hindi. Ang gusto ko sagutin doon, yung mga nagtaka kung bakit ginanito nila ako. Yung pagtatanggol ko ng katwiran na yun, kinakailangan tanggalan nila ako ng komite halimbawa sa energy. Ano naman kinalaman ng pagiging vice chair o miyembro ko ng energy dahil ba sa sinasabi kong gusto kong ibaba ang kuryente? No? Alam nyo, makikita nyo talaga na parang may kumukontrol dito. Kasi yun lang naman yung dahilan nakikita nyo yung dahilan eh. Kung bakit siya tatanggalin eh. Or dalawa lang, o dahil kay Inday Sara, or dahil doon sa gusto niyang pababain yung kuryente. Di ba parang, ano ba talaga? Saan ba talaga kayo nagtatrabaho? Kayong mga nandyan sa kongreso, kayong mga nandyan sa gobyerno, saan ba talaga kayo nagtatrabaho? Para ba talaga sa taong bayan? Di ba dapat kung merong isa sa inyo dyan na gusto na mapababa yung kuryente or anumang gastusin ng isang normal na tao, di ba dapat susuportahan nyo yun? Kung maganda yung idea niya, maganda yung suggestion niya, di ba dapat yun yung susuportahan nyo? Pero bakit ganito tinatanggal nyo? Ano ba talaga? Saan ba talaga kayo nagtatrabaho? Di ba? What a joke talaga. What a joke talaga itong nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Sobrang fishy ng mga pangyayari. Mapapaisip ka tuloy kung ano ba talagang gusto nila. Di ba? Isipin mo, may nagsasuggest. May gustong tao, kagaya ni Kong Marcoleta na mapababa yung kuryente. O anong ginawa sa kanya? Tinanggal. Isa lang yung sa nakikita ni Kong Marcoleta. Di ba? Pwedeng kay Inday Sara, dahil kay Inday Sara, or dahil doon. Pero grabe. Grabe talaga sobra Hindi maganda yung ginawa nila. Kahit sino talaga dito sa ginawa sa'yo, may inis ka dyan Sa ginawa sa'yo, di ba parang, oh my goodness. Akala ko ba nandito tayo para sa taong bayan? Pero bakit parang nagtatrabaho tayo sa iba? Hindi para sa taong bayan. At dahil ba nung nakaraang linggo ay nag-object ako dun sa panukalang batas na kung saan ay aagawin ng Davao Light. Ito, pag-aari ng Aboitiz ito
aagawin yung prangkisa ng Norteco. Sabi ko, pagka ginawa nila yan, mawawala yung competition dyan. Ang sinasabi ko, yung ating batas ay nagtatakda ng competition. Okay. Kapag ginawa nyo yung batas na yan, mawawala ang competition at eventually lalong tataas ang presyo ng kuryente. Pagkatapos doon sa Samselco, sa Zamboanga City, inobjectan ko rin yung gusto ng majority leader na tanggalin yung management contract doon sa Samselco. At pagkatapos, wala naman silang sinasabi kapag tinanggal yung management contract, para ka akong isang pasyente na intubated, tatanggalin mo ng ventilator, di namatay naman yan. Isa lang ang nakikita natin dito. Hindi ka kaalyado kung Marcoleta, kaya ka tinanggal. Oh my goodness. Isipin niyo yun. Magbe-base tayo sa sinasabi ni Kong Marcoleta. Nag-object siya doon sa mga gusto ng mga nasa committee na ganun yung gawin kahit pangit. 'Di ba? Nag-object siya doon. Kasi nga naman, pangit 'yan. Hindi maganda 'yan, pero bakit gusto niyong gawin? 'Di ba? Makakaapekto yan sa taong bayan. Malaki ang epekto niya sa taong bayan. Hindi maganda ang epekto niya sa taong bayan, pero gusto niyong gawin. Oh my goodness. Ano ba talaga? Saan ba talaga kayo nagtatrabaho? Kay nino ba talaga kayo nagtatrabaho? My goodness, pinapasahod natin ng sobrang mahal, sobrang laki itong mga politiko na to. 'Di ba? Ano, para pahirapan tayo, 'di ba? Isipin niyo 'yun, pinapasahod natin sila para pahirapan tayo. Ganun ba 'yon? Magbibis tayo sa sinasabi ni Kong Marcoleta, ha? 'Di ba? Grabe. Hindi maganda. Isipin mo yung nagpapasahod tayo ng taong gano'n, tapos ang trabaho niya lang ipahirapan tayo. Oh my goodness. Siguro ayaw nila itong mga posisyon na ito. Ang gusto ko lang naman, i-rationalize natin ang presyo ng kuryente. Ngayon, bigla nila akong tinanggal. Di wala na silang, wala na sagabal. Kung Marcoleta, wala na sagabal sa kanila. Di ba? Maring yung mga taong nagsisimpatay sa akin, alam nila yung pinaglalaban ko. O kaya nila ako tinanggal siguro dahil sinasabi ko dapat ibaba natin ang presyo ng kuryente. O dahil ang nilalaban ko ay hustisya at katarungan. Dahil sabi ko, ba't nyo ka ako inalisan ka ako ng ganito? Wala naman akong kasalanan. O inalis nila ako sa Committee on Justice. Vice chair ako dun eh. Asa ng katarungan. So sa mga tweet, pag ako ay ipinaglalaban ko ang katarungan, inaalis nila ako doon. Hindi ako pumayag na sumama sa kanila doon sa People's Initiative. Tinanggal nila ako sa Constitutional Amendments Committee. Grabe, no? O yun siguro yung napapansin ng tao. Mulat-mula pa kasi yung katwiran lang nilalaban ko. Wala akong ginagawang masama. Kung ano yung katwiran yung nilalaban. Pagka nakikita kong mali, pinaalalahanan ko sila. O kung tatanggalin nila ako para siguro wala nang sigurong wala nang sagabal. Wala nang pipigil sa kanila. Napansin siguro ng mga tao yun. Yung talaga nakikita namin. Doon, hindi ko pinlano ito. Sila ang may kagagawan nito. Yun talaga din yung nakikita namin, Kong. Na tinanggal ka nila para wala nang sagabal, wala nang balakid sa kanilang dadaanan. 'Di ba? Hindi ako. Kung gusto ng tao, halimbawa, na pumalaot ako siguro, baka ayaw na nila ako sa House of Representatives. Kung ang gusto nila, pumunta na ako sa Senado, ang nagtulak sa akin ngayon, sila, hindi ako, di ba? Kung nag-sympathize man sa akin ng tao, magagawa nila ito. Kasalanan talaga nila yun. Di ba? Oh my goodness. Pero ito lang, sa mga tumatakbo talaga ngayon na senatorial, no? Lalo-lalo na doon sa nangunguna na si Erwin Tulfo. Kung i-compare naman dito kay Kong Marcoleta,
Ang layo ng diferensya. Sobrang layo. Unang-una abogado itong si Kong Marcoleta. Experience ang pinag-uusapan. Wala. Sobrang layo ni Erwin Tulfo. Talino, sobrang layo. Galing, sobrang layo. 'Di ba? Kaya kung papipiliin Erwin Tulfo or Kong Marcoleta, syempre Kong Marcoleta. Kaya kung tatakbo man siya, sa tingin ko naman karapat-dapat din siya. Kaysa doon sa iilan na magre-re-elect ulit, ano bang nagawa nyo yung nakarang administrasyon? 6 years kayo nandyan. How many years na kayo nandyan? Anong nagawa nyo? Diba? Pag may viral na issue, nakikisawsaw. Kagaya nung number 1 natin na senador, si Robin. Diba? Nagpuputrip lang doon sa Senado. Putik yan. Alam ko naman, kalyado yun ng mga ka-DDS natin dyan, no? Pero sana naman, tignan nyo yung ginagawa ni Senator Robin Padilla. Oh my goodness. Wala talaga. Sayang pasahod natin sa kanya. Raffy Tulfo. Diba? Raffy Tulfo. Anong nagawa ni Raffy Tulfo? Ang magdala ng issue, di ba? Magdala ng reklamo galing Raffy Tulfo in action mapuntang Senado. Kasi panakot niya yan eh. Yung Senado, panakot niya yan. Gusto mo, dadalhin kita sa Senado, magigisa ka doon. Ganon yung panakot niya sa Raffy Tulfo in action. Di ba? Jinggoy. Anong ginagawa ni Jinggoy ngayon? Oh my goodness. Matatawa ka na lang talaga eh. Puro clown. Nagiging clown na yung kung ano natin ngayon, yung Senado natin ngayon. Kaya sana naman sa susunod na eleksyon, magpasok naman tayo ng karapat-dapat. 'Di ba? Yung talagang makakagawa sila ng batas pag gumagawa sila ng in aid of legislation. Kasi yung in aid of legislation natin ngayon, wala nang kwenta talaga eh. Puro drama yung ginagawa eh. Dinadrama lahat ng problema eh. Para makapag-grandstand lang eh. 'Di ba? Sana makakita talaga tayo ng solid lineup sa Senado na kung saan nagpo-focus sila para gumawa ng batas, mag-amyenda ng batas, 'di ba? Yung makakatulong talaga. Tapos pagdating sa budget, talagang walang biases, talagang hihimayin yung budget, 'di ba? Budget, focus lang sa budget. Hindi yung pag-uusapan pa yung saan napunta tong pera, 'di ba? Ganito yung ginawa mo, tapos magtatawag pa ng kung ano-anong witness, 'di ba? Patagal lang 'yun. Yung talagang focus lang sa budget. Ano ba yung patutunguhan ng budget, 'di ba? Doon lang magpo-focus. 'Di ba? Mga ganun. Sana makakita tayo ng ganung klase. 'Di ba? Para hindi naman sayang yung pera natin, hindi sayang yung oras. Kasi tayo yung kawawa dito eh. Tayo talaga yung kawawa dito. Opo. Congressman, siguro bilang panghuli o na lighter note lang po dahil marami pong nag-viral na video Lighter sa online. Anong lighter note? Lighter note. Hindi Bago lang natin pwedeng gawing light ito sapagkat ginawa nilang ito eh. Ginawa nilang skandal itong ang pagkakatanggal ko rito eh. Unprecedented ito eh. Yung iba siguro, nakagawa ng pagkukulang siguro. Pero ako, ang ginagawa ko, pinaalala ko sa kanila ang katwiran. Pinaalala ko sa kanila yung regulasyon namin mismo. Gumagawa kami ng batas. Dapat sana, masinop kami. Dapat kami ang una na magtatanggol sa mga batas na ginagawa namin. Yun, di ba? Isipin nyo yung pag-take out ni BP Sara. Rule nila yun na ang magti-take out lang, witness. Pero ang dami daw na trigger dahil sa ginawa ni BP Sara na di pag-take out. Oh my goodness talaga. Resource person nyo, pag-take out nyo, samantalang sa rules nyo, dapat witness lang. Di ba? Yun pa lang. Oh my goodness. Pero kung kami mismo ang sumisira at lumalabag sa mga batas namin, eh sino magtitiwala pa sa amin? Yun ang punto rito eh. Tama. Opo, Congressman, kailangan natin ng mga ganyan na klase na talagang maninindigan sa kung anong tama. Opo. Anong lighter side nito? Hindi, meron lang akong isisingit bago lang tayo matapos dito sa ating usapan po, Congressman. Kasi mag-weekend eh. Kasi alam natin talagang mabigat itong mga issue na ito.
On a lighter note lang, bago lang tayo. Akala ko tatanungin mo ako sa Quadcom eh. Ay, hindi. Yung mga nagtatanong pala kay Kong Marcoleta, no, taga SMNI. Ang itatanong ko, kasi viral din, maliban doon sa talagang nanindigan po kayo sa tamang proseso, nag-viral din yung yung paborito mong pagkain na hopya. Oo. Oo. Hindi mo binitawan eh. Hindi kasi, kaya naman hopya ang kinakain ko. Nahihirapan ako na kumain doon sa naka-plastic na pagkain namin. Alam naman nila na, kasi yung ginagamit namin kutsara at saka yung tinidor, plastic eh. Hindi ko ngayon makutsara yung matigas na karne na nakaano doon, nahihirapan ako. Yung hopya, bukod sa gustong gusto ko yun, malambot. At bigla tuloy ako natakam Sarap pa naman ng hopya. Bigla tuloy ako natakam sa hopya. Hindi kong hawakan ng kamay. Yun na lang ang kinain ko dahil sa nagutom na rin ako eh. Oo, tsaka yung paglapit ni Congressman Paduano, nakita ko, pag tingin mo sa plastic mo, naubos na yung hopya. Di ko alam kung doon ba kayo sa naubos na hopya, nagalit. Hindi, kasi akala ko, meron pang laman. Ganun pala yun. Wala na. Pero hindi naman ako naiinis doon sa balat ng hopya. Naiinis lang ako doon sa naririnig ko salita sa tabi ko. Ang katabi niya doon si Gloria Mercado eh. Ano yan? May tumatawag. Ang katabi niya doon si Gloria Mercado. Doon pala naiinis doon si Kong Marcoleta. Hindi naman niya naiintindihan ang pinagsasabi niya. Real talk yun. Yung pong lumapit si VP sa inyo, ano bang binulong niya? Ang ganda ng ngiti ni VP eh. Ikaw naman. Ito. Para hindi malaman ng iba, tatanong mo. Syempre, viral na viral din yun, Kong, sa social media. Dalawa lang nilapitan yung partner. Pero ang nabanggit niya is kumbaga, parang sinabi niya sa press ko na parang kumbaga, wag nang kaya ko na to. Parang ganun yung sinabi niya sa press. Parang wag na siyang isipin, wag na kayong mamblema sa akin, wag na kayong ma-stress sa akin kasi kaya ko na to, ganun. Kung ano yung binulong niya kay dating President GMA at sa inyo po, Congressman. Bahala na kayong mag-conclude. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung ano binulong niya sa akin. Kong, panghuli na lamang po, ano pong masasabi ninyo sa isa pong quote nabasa ko ito kanina sa Facebook eh. Sabi, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Anong masasabi mo dyan, Kong? Mali yung pagka-quote mo. Ay, mali ba? Kay Edmund Burke yun eh. Edmund Burke. Yes, sir. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Sabi niya. Yun po ba ay applicable sa inyo pong mga kinaharap ngayon sa mababang kapulungan? Hindi applicable sa akin yun. Tumayo nga ako eh. Tama naman. Ibig sabihin kung walang tumayo kahit walang tumayo, parang wala nanindigan. Pwede sana nagtagumpay na yung gusto nilang mangyari. Ewan ko kung magtatagumpay sila o hindi. Nagtagumpay silang patalisikin si Kong Marcoleta, pero sa mata ng taong bayan tuloy, ang lumalabas ngayon, mali yung ginawa nila kay Kong Marcoleta. At tama si Kong Marcoleta kasi ang gusto lang naman ni Kong Marcoleta masunod kung ano yung tama eh. At saka kung ano yung karapat dapat eh. 'Di ba? Kaso oh my goodness. Sipin mo, hindi lang isa sa 5 committee siya tinanggal. 'Di ba? Dahil lang sa kalyado, si VP Sara. Yun yung kasi yung isang natin nakikita, 'di ba? Or dahil sa disagree niya doon sa mga sinusulong nila na mga kung ano na hindi maganda para sa taong bayan. Kagaya ng, 'di ba, yung sinabi ni Kong Marcoleta na patungkol sa kuryente na kung tatanggalan yun, mas lalong magmamahal yung kuryente. Isipin niyo yun, di ba? Nag-disagree siya doon. Pero yun na nga mga master, no? Agad dito lang naman tong video na to mga master. Seconds na lang matatapos na, no? Pero yun. Anong say nyo sa mga sinabi ni Kong Marcoleta? Kayo ba, kung sakaling tumakbo itong si Kong Marcoleta sa Senado, boboto nyo ba siya? Di ba?
Sobra din kasi yung ginagawa ng Kongreso Parang hindi na talaga maganda 'Di ba? Mapaghahalataan talaga na merong kumukontrol. 'Di ba? May kumukontrol sa mga nangyayari. Anyway, mga master, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video. Ingat kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Paalam po. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Basta alan, ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Masteralan ang pangalan laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Masteralan ang pangalan laging naninindigan. Pili-pili higising sa himig ng katotohanan. Tititig at lalaban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Huwag mong akalain kami mananahimik lang. Ang bawat salita mo aming haharapin ng may kapang. Mga inaapi ngayon na sa bawat post of vlog kami nagkakaisa. Mga maling gawain yung ipihina pulo na ang boses sa lahat na laban kasama. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao.